disturbing. Nakakabahala talaga, no? Hindi ko alam. I just hope that the president is being allowed to watch. No? Sana nanonood siya. Alam mo kasi, kung totoo yung napag-uusapan, ano, that the PNP, no less than the Chief PNP himself, is just following order, ano, from the above. So yung panawagan sa PNP ay parang magiging exercise in futility, no? At talagang manawagan talaga sa tuktok, ano? And I would like to reiterate yung mga nauna kong pahayag dito kay President Bongbong Marcos na pag-isipan po ninyong mabuti. Sana'y napanood nyo yung CEO ng KOJC kanina, yung babae nung magsalita. Talagang yung pilit niyang pinaghahalo, pinagsasalubong, pinagkakasundo pala. I think that's the right term, pinagkakasundo sa kanyang sarili. Yung pagpapahayag ng kanyang galit, sa nangyayari, simula dun sa yung paghahanap, yung mga wanted na si Pastor Kibuloy na na nire-revere ng buong KOJC, at saka yung kanyang salita sa dakong huli na love your enemy, na yan ang itinuro sa amin ng aming reliyon, yan ang itinuro sa amin ni Pastor Kibuloy, kaya nga nasabi ko, nararamdaman ko sa kanya how it was so hard for her to reconcile yung pakiramdam na yan, kasi nakikita mo talaga yung galit niya, So going back to the President, Mr. President, hindi ba ninyo talaga kinukonsider, talagang desidido ba talaga kayo nagibain ang KOJC? Seriously? Sa totoo lang, alam mo ang plano ninyo? Gigibain ninyo as in wawasakin ninyo? Mukhang doon nga patungo ka, Peter, But Mr. President, mukhang yun na ang nangyayari. Yes. Kasi tinanong na siya ni Sister Nining Lizada, ka, Peter, as President of this country, you are supposedly the unifying factor for the people. Bumoto man o hindi sa inyo, presidente kayo ng buong bansa. Bakit ngayon naging persecutor kayo ng mga perceived political enemies nyo, or at least connected to your political enemies or political nemesis mo? How do you react to that statement na tinawag na siya? Yung isa, si Sister Nori, tinawag niyang gobyerno ni Marcos na a lawless government. Walang batas na sinusunod, na ginagamit bilang armas ang batas laban sa mamamayan. Ito kay Nining Lizada, yung Marcos government ay hindi nakikipagkaisa ang buong mamamayan, kundi winawatak-watak niya dahil sa kanyang maruming laro sa politika, at nabubulid pa ang profesionalismo ng PNP at nawawasak ang kanilang moral at integrity. How do you react to that? Precisely, Kyrick, exactly, And we cannot blame these people sa pagpapahayag nila ng labis na galit at yung kanilang pagtingin na sa gobyerno ngayon, at sa PNP in particular. Kasi ang PNP, ano ba ang PNP kung i-define mo yan? The number one law enforcement agency. Law enforcement, nagpapatupad ng batas. Subalit ang kanilang personal na karanasan ay yung PNP mismo ang nag-violate ng kanilang karapatan. At mga batas. Nag-violate ng batas, So, hindi na law enforcer, kundi law destroyer, sa yun. Exactly the word. Yun ang pagtingin ng mga karamihan at sanlaksang mga kapatiran at mga kapanalig ng Kingdom of Jesus Christ. And other observers as well, Peter. Mabuti binanggit mo yan. At yan ay nangyayari ngayon, apektuhan din at naiipit ang mga ordinaryong mga personnel ng PNP. Dahil inuutusan sila mag-checkpoint sa harap ng gate ng Katedral ng Kingdom of Jesus Christ. Sila ay naggumawa ng barracks doon, at 24 hours pinaparamdam na sinusurveillance nilang lugar. While in fact, hindi naman ito ginagawa sa ibang bahagi ng Davao City or any part of Mindanao. For that matter, obviously, hindi ito mangyayari kung hindi ito pinag-uutos ng higit na nakatataas na mga command level.
like regional director na sumusunod lang sa utos din ni General Marbil na siyang Chief PNP. At kinukonsinti naman, pinapababayaan ni Benhur Abalos at ni Mr. Marcos. How serious are this kind of situation that create now a situation of possible demoralization and possible na pagkawala ng dangal at integridad ng PNP sa mata ng publiko, Peter? Nakakatakot. Kasi kapag yung bayan, ay kasi yung PNP, ano yan pag may problema, pag merong na-violate ang karapatan, pag merong taong ninakawan, binastos, na when it comes to yung law enforcement, walang ibang pupuntahan ng mga tao. Well, nandiyan ang NBI, pero ang hinahanap niya na yung pag ang pinag-uusapan ay yung law enforcement, PNP yung talaga. uniform personnel, PNP. So ayaw nating nakakatakot isipin na ang mga tao ay anak ng tokwa. Nakakatakot na pag nawalan na ng tiwala ang mga tao sa PNP, ano mangyayari? Kasi kanino kayo tatakbo sa NPA? Ha? Ayaw din natin nun. Of course! At yan ang gusto ng mga NPA na nagsimula nito. Na pumunta kayo sa kanila. At tuwang-tuwa sila para na nating nakikinikinita, nanonood sila mula dun sa halls of Congress na nagpapalapakan sila, papalakpakan sila. Ito Sige, exactly ang gusto nating mangyari. Itodo pa, no? Nakakakilabot ka, Eric. Alam mo, yung nangyayari sa Davao, kaya nga nabanggit ko kanina yung salita na baka yung pagkatok natin, pag-iingay natin para sa PNP, Kasi parang ino-orchestrate yan, Talagang pinagbabangga mabuti yung PNP at saka yung KOJC. Nakakatakot yan. Tama. Mahal na Pangulo, pinakamamahal na Pangulo, nananawagan po ako sa inyo. Hindi ko alam kung napapanood nyo na yan. O kanina nga nabanggit ko na baka merong nagbabawal sa kanya, ilayo na natin ang presidente niya, walang kwenta, huwag niyong panoorin yan. Huwag po. Kaya ang tanong ko, ano po plano ninyo? Plano ba talaga naggibain yung KOJC? Jesus Christ. Unbelievable. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi isang branch lamang ng Rotary Club. Rotary Club of Quezon City or hindi. Ito po ay samahan ng mga relihiyosong tao. Na ang mga nananampalataya dito ay between 7 to 10 million. Tama. Gigibain ninyo to? At sa napapanood natin sa nangyayari ngayon, para talagang pinagsasabong at nakakakilabot isipin na pag nag-react violently yung mga taga-KOJC dyan, ano gusto nilang mangyari? Magkabarilan yan? Puwersahin. Parang gustong puwersahin yung mga armado na pinadala dyan. Yung mga PNP, yung mga uniform personnel dyan, mapilitang mamutok, paputukan, at may mamatay. At ang resulta, pwedeng magdeklara ng local martial law within Davao Exactly. region on the ground of actual state of lawlessness and lawless violence. Siyempre ayaw natin Yun ang mangyari gagamitin yan. nila. Yeah, siyempre ayaw natin mangyari yan, Ka-Eric. Sapagkat nakakakilabot isipin na at hindi ako naniniwala na even yung mga uniform personnel Gusto na nilang nandyan, na gawin pinadala yan. dyan, Oo. hindi nila gustong gawin yan. Agree ako dyan. Hindi po nila gustong gawin yan. And we hope na at naniniwala tayo na nanonood ang sambayanan ng KOJC dito. Tama. Hindi po. Ang gusto kong bigyan diin dyan, napakaganda magsalita nung CEO, yung babae na Si CEO. Sister Nining Lisada. Sabi ko nga, ramdam na ramdam ko she's trying hard to reconcile yung nararamdaman niya. Nung oras na yun habang sinasalita niya, talagang siya nangangalit, galit na galit siya. At pinahayag niya, pat sa bandang dulo ay binigyan diin niya yung turo ni Pastor. Love your enemy. Love your enemy. And let vengeance and justice be Yes. on the part of God. Ganyan. Panginoon ang maniningil. Ganyan po sa mga PNP, sa mga kapulisan na nandyan sa Davao, at sa buong kapulisan, sa buong Pilipinas. Ganyan po ang pagtanaw sa inyo ng mga taga
KOJC, no? Minamahal nila kayo, no? Subalit, nakakakilabot isipin na pag nagkaroon, isang titis lang yan, pag nagkaroon ng actual na putukan, anong gagawin yung mga tao yan? Yun. Lalaban yan. Kasi pag binabaril sila, pag sinasaktan sila,